So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, bukas na po yung hearing. No, kung ito po yung sa team replay, mamaya na po yung hearing, April 14. So, isa po sa mga pinasabpina ng House is yung mga negosyo na mag-asawang Duterte. Kung mag-asawa pa sila talaga. Oh. So, kung ito kung makita po natin, ito yun. Ito yung marami silang negosyo. So ito pong dokumento po na to, ito po yung subpoena ng SEC, ng Securities Exchange Commission. At syempre nakalagay po dito yung mga added documents sa mga sinasabing mga negosyo ng mag-asawang Sara at Mars Carpio. Ang problema mga kababayan, ito problema dito ni Mans Carpio nasangkot na po yun sa droga Di ba kasama siya ni Pulong doon sa magnetic lifter? Di ba kasama siya doon? Di ba? 2018 ata yun, no? 2017 na yung meron droga sa magnetic lifter tapos nawala. Tapos yung pinagbintangan yung kawawang bata na negosyante sa sa pier. Gago talaga itong mga Duterte, no? So, alam niyo, no, ang point natin dito, kung yung droga po na yun, isang katutak at milyon-milyong pera pong katumbas nun, no, pwedeng magamit sa negosyo po yan. Ang problema, kung ang negosyo pong ginamit, pinanlinis ng pera, pinang money laundering. Hindi ko sinasabi nag-money laundering si Mans Carpio, pero kung itatago niya po ito, isipin talaga natin na nag-money laundering ka. Di ba? Ang tanong dito, ba't mo tinatago? Ang kapal ng mukha niya ni Mans Carpio, may pag-usapan natin mamaya, no? Doon muna tayo sa negosyo. So ito actually, na-content ko na to, di ba? Ito yung mga negosyo ni Mans Carpio at saka ni Sara. Kasi mag-asawa sila Di ba? Merong, nuptial ba tawag doon? Yan. So 10 yan. Daming business, no? Daming business, di ba? So, una yung Metro Chow Foods Corporation. Formerly City Hall King Chow Foods Corporation for the years 2007 onwards. So, ito, fast food ata to. No? Metro City Chow no? So, fast food ata to, no? So, conjugal property. Putang na. Alam na alam ni yan. Alam na alam ni Arnold Lopez yan. Kasi, congratulations! Kayo ba ni Aichang meron na bang conjugal property? Loko-loko kara, Arnold, no? So Metro City Chow Foods, tapos GenCorp. So malamang komisari. Malamang komisari to. Carpio, talaga? Carpio Lawyers, formerly Carpio Duterte. Tama, kasi nga, hindi pwede ma-practice si Sara, di ba? For the years 2007 onwards. So, tingnan nyo 2021. Bago lang. So, meron siyang 88 Bistro. So, meron siyang club. No, club to Disco siguro to. 2021. So, Kali 88 Foods Corporation. So, puro sa pagkain. 2021 din, bago lang. Bago magpresidente si Sara. Tapos, Madaya Fishes Corporation. Naalala ko sa yung yung pahayag ni Sara, di ba? Binabagit niya lagi yung Madayaw na yan. So, meron siyang fisheries. So, corporation ito, mga kababayan, malamang may barko yan. May barkong panghuli yan. Corporation Corporation Di ba? So, kung corporation, meron na yung malaking fish pond at meron na rin po siyang malaking barko. Ganon. 2021 din. Galing, di ba? So, Mati, may ice plant siya. 2023. Vice President na si Sara Duterte dito. So, meron siyang, Amay Non-Shoes Incorporation for the years 2023 onwards. Bakit karamihan puro Puro 2023. Kung kailan Vice President na si Sara. Di ba? Meron pa siya dito Geometry Security and Investigation Agency. So meron siyang mga gwardiya.
Tapos may mining, 2024. Diyan tayo magdududa. May mining. Malaking pera po sa mining. Alam niyo, malaking pera sa mining. So, totoo lang, may kilala ako, may-ari ng mining, ang yaman. Ang yaman niya. Grabe. Para namimigilan ng pera. May kilala ako. Ang nakakapagtaka dito mga kababayan, kung kailan po na magkakaroon ng issue si Sara Duterte, saka nagkaroon ng mining. Si Mans Carpio. Hindi ba kayo nagdududa doon? Kasi yung mga ibang negosyo na to, tingnan nyo yan, yung security agency, yung ice plant, yung Amanian Shores na yan, Pantalan, malamang mga bangka-bangka lang yan. Hindi naman gano'ng kalalaki po yan na negosyo. Pero bigla nagkaroon sila ng mining 2024 kung kailan may issue na si Sara. At tandaan po natin, pag mining po yung negosyo, malaking pera po yan. So, ano bang gusto ko sabihin dito? Mga kababayan, kasi po, kapag malaking negosyo, mas malaki rin po yung pwedeng linising pera. Pag malaking negosyo, mas malaki rin po yung pwedeng i-money laundering. Ganon. Ang tanong, nagma-money laundering ba si Mans Carpio? Sagutin niya sa house. Kasi mga kababayan, tayo po yung nagdududa lamang. Kasi po, in the first place, bakit ganito? Bakit ganyan? Asawa ni BP Sara humiling ng TRO versus House Panel Subpoena. So, tignan nyo naghain ng petisyon si Atty. Mans Carpio, asawa ni Vice Presidente Sara Duterte, sa Quezon City Regional Trial Court para humiling ng 72 hour to 20-day temporary restraining order laban sa inisyong subpoena ng House Committee on Justice noong March 31. Kung wala ka palang tinatago, di ba? Bakit tumingi ka ba ng TRO? TRO sa RTC pa. Alam niyo mga kababayan, no? Parang pambabastos naman po ito sa Supreme Court. Una, nag-file po ng TRO si Sara Duterte sa lahat ng subpoena. Sa lahat ng subpoena. Kasama yung sayo doon. Mans Carpio. Di ba, umingi si Sara Duterte ng TRO sa Supreme Court para sa lahat ng ipapasubpoena, sa lahat ng pasubpoena ng House, na itigil yung pagbigay ng subpoena. Tama, di ba? Kasama kay Mans Carpio doon. Tapos ngayon, hindi na nga pinayagan ng Supreme Court yung hiling nga po ni Sara Duterte na asawa mo daw kasi pupunta kang RTC. Para namang tayo nito? Para namang, di ba? Ang tanong, asawa mo ba talaga si Sara? Kasi ito napanood nyo na ba ito? Na-content ko na ito Ito birthday ni Sara to mayor pa siya nito Tignan nyo to. Si Mans Carpio yung si Mans Carpio yung may salamin. Happy birthday to you! Woo! Ako lang kasi kumanta. What do you do? Okay. Wala na ba? Sige, para I-on na balik. Kayo ba? Ako lang nagkakailan. Tama nyo ba? Okay. Happy birthday to you! I love you like Ayan tinan nyo Magsigawan nyo mga staff ni Sara. Kiss daw, kiss. Well, syempre ewan ko pero pag ako, mayroon akong staff, mayroon akong empleyado. Kasi ganyan sa ganyang senaryo,
Pag sinabing kiss, kikis ko talaga asawa ko. Ewan ko lang sa inyo kung ganun kayo, pero dito po sa 20 ito, walang ganon. O, tinan nyo nangyari dito. Humingi ng kiss. Yung mga staff. Tinan mo ginawa ni Man Scarpio. Oh. Baho din. Baho din ang bunganga ni Sarah. Ewan ko lang, Pero baho daw. Baho ba bunganga ni Sarah? Anong ganun ba? At tapos, tapos nag-walk out. Tinan niyo si Man Scarpio, tinan niyo si Man Scarpio. Ikaw, putang ano mo di ba? Galit eh. Galit siya eh. Di ba? Wala. Wala kang kwenta. Wala kang kwenta mag-asawa. Okay, so saan na ba tayo? Wait lang. So ito na, no? So ngayon mga kababayan, tinan natin to So ito yung TRO nga po ni Man Scarpio. No, na hiningi niya nga po sa RTC ng Quezon City. So bakit sa Quezon City? Karami ng negosyo mo na sa Davao. Well, yung tawag nito yung law firm meron sa Pasay, meron din nata sa Quezon City. Tama lang, Quezon City. Oo. Tingnan nyo to. Ito yung sinasabi ni Man Scarpio Sabi niya dito, the power to issue subpoena is statutory in nature unless explicitly empowered by the Constitution and applicable law. No agency of government has the authority and right to subpoena the records of private person or entity without notice or prior approval for the target taxpayer. Mga kababayan ito, sabi ni Man Scarpio, wala daw pong karapatan kahit sino man sa Pilipinas ang pwedeng kumuha ng BIR na sa isang negosyo tulad nga po ng ginawa ng house. Kasi nga daw po, private person daw po siya. Sabi niya, private person. Puta, asawa ka ng vice presidente, private person ka? Manukan ka ng dating presidente, private person ka? Ano ba yan? No? Ngayon, may siya binabanggit dito To do so would violate a person's constitutionality guaranteed right against illegal search duly enforced by the right to whatsoever, no? So, ito yung gusto niya na mangyari. Prohibiting the compliance of enforcement and or implementation of the assault subpoena dated 31 of March 2026. So, prohibiting, nullifying, permanently enjoining, stopping, or prohibiting na to, no? Declaring inadmissible and without legal effect. So, ibig sabihin, pinapatigil. Permanently stopping. Prohibiting, nullifying. Lahat na sinabi. Bakit nga? Anong rason? So sinabi niya ng una, pero by the way, sabi pa dito, ano nyo to? As shown, respondent D and the Luis subpoena was issued without any power, authority, and jurisdiction. Bakit nga? And worst, in violation of petitioner's constitutional right against illegal search via fishing expedition. Ginamit nyo na naman yung fishing expedition right to privacy, data privacy, the NIRC, the continued implementation, enforcement, and compliance of the subject subpoena would render this petition moot and academic. So mga kababayan, ang sinasabi dito ni Man Scarpio, na hindi pwedeng kunan na siya basta-basta ng subpoena gamit po yung illegal search via fishing expedition. Tapos, about sa data privacy. Well, mga kababayan, ito
No. Ah, una sa lahat, hindi ito fishing expedition. Ang sisihin mo dito, asawa mo. Kasi, nung tinatanong po siya kung paano lumaki yung kayamanan niya ng 1,120%, ang sagot ni Sara Duterte, teka lang, may asawa ako, may negosyo kami. Kaya tumas ng ganyan yan. Sisihin mo asawa mo. Bobo ka pala eh. Oh, asawa mo may kasalanan eh. Ginawa kang sangkalan, ginawa kang dahilan ng asawa mo. Nung tinatanong siya kung bakit lumobo ng 1,120% yung kayamanan mo. Di ba? And by the way, mga babayan, kasama talaga yan. O kasi, magkasawa kayo. Magkasawa kayo eh. O nga, si ano nga, di ba? Si Justice Corona. Si Justice Corona nga po, napa-impeach gamit lang po yung salin. At kasama din yung salin ng asawa niya. Nung inimbestigahan po siya doon, kasama yung salin ng asawa niya. Tapos ikaw, exempted. Ewan ko ba dito, tanga talaga eh, no? Sabi niya pa dito, tinan niyo dito, failing which any final judgment, in this case would be rendered moot, nugatory, ineffectual, or impossible to enforce or execute unless respondents are restrained in joining or stopping in any manner as prayed for hearing the damage and injustice to petitioners would be instantaneous, immense, and unspeakable, especially to his wife, VP Duterte. Whatsoever, no? Okay. So, ewan ko dito kay ano, no? Ewan ko dito kay Mans Carpio, no? Kasi ganito lang yan eh. Ganito lang yan. Kung ako negosyante ako, mga kababayan, at nadawit po yung negosyo ko sa isang hearing dahil sa kagagawa ng asawa ko, kung legal po yung negosyo ko, kung maayos po yung bookkeeping, kung maayos ako nagbabayad ng tax, kung maayos po yung mga permit, at totoo yung mga negosyo na yan, pupunta ako. Okay lang pasabihin na ninyo. Kasi operating yung mga negosyo. Pero pag nabisto na ito po ginamit lang sa money laundering, patay tayo dyan. Di ba? So, syempre tayo mga kababayan, no? Tayo, ang utak natin ganun eh. Di ba? Ang utak natin mga Pilipino, ang lagi natin iniisip, kung wala kang ginagawang kasalanan, harap ka. Parang ganun din po kay Mans Carpio. Kung legal yung mga negosyo mo at hindi mo ginamit yan sa human trafficking tuloy, sa money laundering, okay lang sa'yo pasapina ka. Ano ba, may tinatago ka? Iniisip mo ba na makakasira sa negosyo mo yun? Actually, hindi. Pag napatunayan mo malinis ka, lalong gaganda negosyo mo. Diba? Bukas o nasasalang sa pagtatanong ng Comedy Justice is Romel Madriaga. Nga, no? Bukas pala, no? Bukas na yan, di ba? So, yun mga kababayan, no? So, kayo po, no? Masabi nyo nga po dito sa ginawa nga po ni Mans Carpio, no? Na pagpigil nga po dito po sa kanyang kayamanan, no? Para po makita, no? O negosyo, para makita nga po ng house. So, kayo ba, tama ba yung sinasabi natin dito? Kung wala kang kasalanan, haharap ka. Diba? Pero pag itatago mo yan, ang isipin namin, nagma-money laundering ka. Tama, diba? Ganun eh. So, yun mga babae, no? Diyan po sa Team Replay, no? So, pa-like, pa-subscribe, di makalabisan, pa-share po ng content natin, no? At syempre, mag-comment na rin po sa baba kung ano masasabi nyo nga po dito, no? Yan. So, last topic tayo. Wala po kay Ai Chang, kay Arnold Lopez, kay Anon. No? Yan. So, si Kyoto Kigarashi, maraming salamat, no? Last topic tayo. Okay,